Sige, akin. Napicturean ko na Jake, sorry. Naunahan kita. Sisend ko na kay Sino. Sumbongero eh. Alright, for today's video we're going to climb Mount Kabunyan in Bakong Benguet. This is a major hike with 5/9 rating. Okay, so itong part na to may konting briefing bago umakyat, mga around 5:45 siguro. 5:45 o mga 4:45 siguro to ng umaga bago umakyat. May konting briefing, usually ganito naman bago umakyat ng bundok. So ito si Miss Alin from Gala is Life, one of the organizer ng tour namin. So konting habilin bago mapaslang sa tour. Walang makita. So yun na nga, start ng trek. Magsa 6 o'clock na siguro, 5:45 after ng briefing. Wala nang paligo-ligo, nagsi-alisa na, dinispatch na kami para mawala ng malay. So umpisa na ng trek to, so medyo chill lang kasi super lamig. So kailangan nyo ng jacket dito along the way, lalo na kung super early kayo akit, as in super lamig talaga. As in, promise, maniwala kayo, super lamig sa trail along the way kasi super aga pa nito. Yun lang, lakad lang, as in lakad lang. Wala pa tong super major part ng trail. Wala pang assault dito, pero along the way paglagpas ng tulay may kita nyo na yung Kalbaryo, kasi doon na mag-i-start yung assault. Alam nyo naman sa mga umakit, yung assault yung pinakakalaban ng mga nagtitrek, yung sunod-sunod na assault, yung non-stop, yung only assault, as in yun lang naman. Ito na, umpisa na ng torture. Okay, brief history about sa bundok. Meron siyang 1,789 above sea level na taas, or 5,869 feet. Tinatawag siyang home of the sky god Kabunyan. Angas no, lakas mga gandam. Tapos binuksan siya ng around January last year. So medyo bago-bago pa. Makikita mo naman na hindi pa ganun kaabuso yung lugar. Wala pa masyadong basura, tsaka wala natitinda sa bundok, which is a good thing. Kasi pag nag-umpisa na magtinda yan sa taas, wala, mapupuno na ng basura yung trails. So yun lang. Pero mga G, baka mahulog So itong part na to, ito yung unang bridge na madadaanan. Yung maraming hanging bridge dito. Ito, isa to sa pinakamahaba, tsaka isa to sa, hindi sa isa, ito yung pinaka nakakatakot na bridge. Kasi bukod sa mahaba na, tsaka sa sobrang dami niya, nakakatakot kasi parang hindi siya stable anytime, parang pwede siyang tumawag, lalo na kung mahangin. Tsaka huwag kayong magloloko-loko dito kasi baka tumawag. Tsaka bumigay yung mga cable. So may konting ingat lang. Seryosohin yung pag-akyat, lalo na yung mga tulay. Huwag tayong Ano kaya ako? Talantaran kaya? Gagi. Nasa samot today, gagi. Ha? Saan nila by the way, yung trek hours, depende sa pacing nyo actually, lalo na kung mga sanay na kayo. 5/9. So considered na siya as major. Pero kung talagang super batak na talaga is pag-akyat, usually sa yung binibigay na lang allotted time is 4 hours paakyat, and then 4 hours pababa, so 8 hours ang total. Pero feeling ko kaya siya ng mga 2.5 hours, depende kung bibilisan nyo lang talaga. Itong naka-orange medyo siya yung naging sagaba sa trail namin kasi medyo high blood siya.
So, pero ano, masusurprise kayo sa ending kasi ano, may happy ending naman siya. Kahit naging ano siya, pabigat siya. Pero super ano, sulit naman din. Piling ko natuwa rin siya kahit nahirapan siya. Medyo malakas pa siya sa part na yun. Tuloy na naman. So, alright. So, this is another bridge. So, medyo maliit lang siya. Pwede kayo magsabay-sabay dito kung gusto nyo magtalunan kayo para kayo mga kangaroo. Pero wag nyo gawin syempre. Kawawa naman kung masira tapos hindi na kayo makakabalik. May mga kasama pa rin naman kayo sa likod. So, ano, yeah, ang daming bridge. Matutuwa kayo. Kung favorite song nyo yung Bridge Over Troubled Water, ito na siguro yung perfect place para kantahin nyo yun. As in, super daming bridge talaga. Kasama niya na yung London Bridge is falling down, pero ito ano, hindi naman siya nagpo-falling down, pero bridge pa rin naman, basta makonect lang. Ha? Pati outfit check natin tong kasama namin. So naka ano siya, naka pang K-pop na outfit siya, courtesy of ano bang brand ito? Uniqlo. Binili niya yan para sa trek na to, worth 2.5 na outfit. Kaya mo itulak yung mga akala niya siguro party yung pupuntahan namin. So mukha namang kinaya niya. Okay naman yung outfit niya. Hindi nga siya pinawisan eh. Yun nga nakakapagtaka kung anong meron sa loob ng damit niya ito. Feeling ko may malaking diaper to sa dibdib eh. Kaya dito pinawisan. Alright, unang face reveal ko sa video na to, itong part na to. May malang, hirap kasi na nagbibideo tas walang hindi ka nakukuhanan. So, magsariling sikap ka na lang para masama ka sa video. Ayun lang. Hinga namin, mga ano pa siguro to, mga 2.5 hours pa papunta sa peak. Kompleto pa kami rito, pero along the way mawawala na silang lahat. Parang love life, isa-isa sila mawawala. Ang matitira na lang siguro kami mga magkakasama. Yung isang kasama namin, actually pinagkanulo kami. Nauna siya sa amin. Nauna siya nakarating ng peak. Siguro mga 1 hour ahead sila sa amin. Hindi namin siya masisisi kasi yung isang kasama namin talaga, siya talaga yung reason ba't kami nahuli. Walang sisihan, I'm so sorry Clint. Pero kasalanan mo talaga, ba't tayo nahuli? Ay. Mampabilis. Pero actually when it comes to view, super solid naman nung view along the way. At saka pag nasa peak ka, same lang naman din yung mga makikita mo. Pero just sobrang chill lang ng lugar. Tsaka walang basura, yun ang pinakamaganda talaga. Walang basura, as in super linis ng trail. Kahit ulit-ulitin ko talaga, as in super linis. Yan, nag-uumpisa na silang mahapo sa part na to. Pabagsak na yung energy level nila. Siguro kung umakyat sila ng 100%, kayo siguro mga nasa 75 na lang. Ganun kabilis kainin yung energy nila. Namin, I'm sorry, kasama pala ako, hindi ako exempted. Pero lalo na tayo naka-brown. Siya yung pinaka siguro yung energy niya dyan sa part na to is mga around na lang 50%. Yan, tutungkod na siya, hindi kanya yan pero ginagamit niya. Wala na to, medyo mahina na siya sa part na to pero kinakaya niya. Nakaka-proud talaga to. Pero feeling ko yung pinaka-technique dito is wag mo siyang madaliin. Enjoy mo lang yung paligid kasi hindi ka naman araw-araw umaakit ng bundok. So
kailangan mo magmadali. Tsaka in the first place, nagbayad ka dito. So, enjoyin mo lang kung ayaw mo talaga ma-exhaust. Dahan-dahanin mo lang. So, ayun lang. So, may konting history stuff dito sa part na to. So, pwede kayong mag-pictorial dyan kung gusto nyo. Another, pahinga moment sa amin. So another bridge, pangatlong bridge na yata ito. So isa to sa pinakamagandang part ng isa sa pinakamagandang view ng bridge na makikita niyo. Ang tagal nila tumuwid kasi more on selfie sila, lalo tong nauuna. Siguro naka 500 picture siya along the way. Konti na lang sa peak pero along the way siya pinakamaraming picture sa amin lahat. Alright. Alright, ito na siguro yung pinaka-moves ng mga nahihirapang umakyat, yung Spider-Man climb. Yung naka-brown na avail niya siguro lahat ng bundle ng Spider-Man climb. Dito na nag-umpisa yung Spider-Man climb niya. Kasi ito na natatarik na part, nag-umpisa na yung nag-umpisa na rito yung assault. So Spider-Man climb, check part na yan. Kung sobrang, tignan mo niyo siya actually, ando siya sa baba, parang nagdadalawang isip na siyang ituloy, pero pinipilit niya pa rin yung sarili niya kasi sinusuportahan namin siya. Ito namang isa hindi raw hinihingal, pero pakinggan niyo yung hininga niya. Diba? Hindi raw nakakahingal. Pero yun na nga. Ito na yung start ng assault. Sunod-sunod na to. So good luck. Isa to sa mga chill spot ng bundok. Actually, ganda ng view. Hindi ganun kainit, although tirik yung araw. Yung hangin kasi malamig. So kung gusto niyo magpainting kayo dito. Ano man talent nyo, kaya kung gumagawa kayo ng kanta, siguro ito yung perfect spot para mag-compose kayo ng kanta. Pero wag lang kayo magpapagabi kasi sobrang hirap na pagod. Ma-foggy na siya. Diyan ka mag-jam shot. Hindi kita yung umaakit. Siguro sa part na to mga mga 2 hours pa siguro yung yung allotted time para ma-reach yung peak. 2.5 hours pa siguro. Hours. Kasi parang straight kasi yun, di ba? Straight na hagdan. Akala ko sisi lang siya. Sobrang nakaka-amaze lang yung mga naglagay ng mga railings na to, considering na sobrang taas nung bundok, yung effort nilang ilagay lahat yun, as in super super amazing. Another Petex moment for us. Pero nag-stay kami dito mga couple of minutes kasi practice kami mag-drone dito, napalipad kami ng drone, tsaka meron dito may spot dito for pictorial talaga. So sobrang chill lang ng part din na to. Pangalawa to sa chill na part, bukod sa sinabi ko na una kanina na may chill na part, pangalawa siguro to. So medyo nagdadalawang isip na silang umakyat kung tutuloy pa sila, lalo na yung naka-brown, na siya, nagpa-flashback na sa kanya yung buhay niya kung saan ba dapat talaga siya mag-stay. So ito yung infamous na tree. Dami rin nagpipicture dito. Sumama na rin ako sa hype. Siyempre andito na ako, hindi naman ulit ang makakakyat dito ulit. Sana lahat ng tao magpicture dito kasi
Kasama siya sa package. Sayang kasi, dito ka na, di pa-picture ka na, why not? Diba? Konting posing lang, tas bachi na. Feeling ko, Jay, kaya ko rin yan. Oo naman. Hindi na makababa oh. Ah! Okay, so bali, it's time na ni Carl umakyat sa puno. Medyo nahihirapan siya. Pero, nakakyat naman siya. Nakatalon din siya, kinaya niya. Yan siya actually. Mukha siyang tertiary pero kinaya niya. At, diba? Ang arty! Galing, para So after Pametics, etong part na to, papunta na to sa sa exciting part, yung Stairway to Heaven. Pero ewan ko lang kung masasabi niya yung Stairway to Heaven to kasi sobrang tarik talaga niya. Parang, pag tinitignan mo siya sa malayo, parang ano to? Sino gumawa nito? Parang may hawakan naman siya, so kaya naman. Sobrang tarik lang talaga niya. Wait nyo lang yung Stairway to Heaven, ayoko siya i-fast forward. Konti na lang, promise, may kita nyo na yung Stairway to Heaven. Medyo pagod na lang sila dito sa init na rin siguro. Low energy na, wala kasing chocolate na dala. Kung siguro kasama namin si Gary B, baka magalit yun. Kasi wala kaming energy. Wala nang hype sa amin. Wala nang hyper, ibig ko sabihin. So ayan, konting catch up sa buhay. Si ate tinatanong to kung uulit pa. Ang sagot niya is next year. Kahit naman sino, di ba? Lungkot niya na dyan. Ayan, medyo kalmado tong part na to kasi bago kayo makarat sa dulo nito, nakita nyo na yung Stairway to Heaven. Sorry, mali kanina. Ito palang part na to palang papunta ng Stairway to Heaven. So medyo chillax pa rito. Ayan, yung K-pop natin, walang manlang pawis, tuyong tuyo, walang kadumi-dumi sa katawan. Ay, nandun sila sa taas. Di pa yan. Ayun. Sheesh! So from here siguro mga 2 hours na lang siguro o 1.5 hour from here. So ang problema niya rito is signal para makapag-Spotify siya. Wala na sila. Yun siguro yung sekreto kaya hindi siya pinapawisan. Mind over matter na lang siguro. So yun, ito na yung papunta ng Stairway to Heaven. There you go. So yung drone shot nito is makikita nyo after ng the whole thing sa end ng video. So okay lang paakit, hindi naman ganun kahirap. Matarik lang talaga siya. Oy! Wait, napalikan siya pre. Wait lang. Dito? Shit! Walang sapa eh. Pabuhat tapos ano dito, dinala. Pati yung siminto, yung hangin. Ay, grabe.
Hindi na muna ako magsasalita sa video na to kasi gusto ko maramdaman nyo kung gaano kami kapagod dito. Lalo na yung naka-brown. So, agaw buhay na siya sa part na to. Panoorin nyo na lang kami kung paano kami hingalin. Tsaka tignan nyo siya rito. Napicturean ko na Jake. So, Malapit ito sa peak. Siguro mga na lang to. Mga around 25 to 30 minutes na lang siguro. So, lalungkot na nila kasi drained na sila sobra. Feeling ko need ka magsalita rito kasi may background music, baka makapirate ako. Alam mo naman ng YouTube. So, pictorial pa rin dito sa part na to. Tsaka malapit na sa peak to, promise. Mga 30 minutes na lang siguro. mas maganda to. Ano na? So at this point siguro ito na yung pang 485 niyang picture. Sobrang siya, sobrang vain kasi ang dami niyang followers sa Instagram, nasa 6 million ata. Ang sa mga posting niya pang malakasan talaga. So syempre after Pametics, ito na start na naman ng trek. So kanya-kanyang arte rito sa pagtawid ng bridge isa-isa. Kasi nagpo-photoshoot sila. Uy! So Dick! wala, tawid-tawid lang dito. Malapit na to sa peak, promise. So konting kalbaryo na lang dito. Malapit na makakit sa rurok ng Tagumpay. I-video din ako. Ayan na po siya, ang ating social media influencer na nakapang security guard na pantalon. Alright, nagkaroon na siya ng tuwalya kasi pili niya may beach sa taas. So nag-hallucinate na siya. Nagkaroon na siya ng towel. So mga dito sa part na to siguro mga around na lang to, mga 20 minutes or 30 minutes. Yung mga nakakasulog mo sasabihin 10 minutes na lang. Kada tatanungin mo 30 pa iba-iba. So sa iba 15. Pero dito malapit na to, promise. Sa akin mga 30 minutes na lang siguro to. Malapit na sa peak. So, as usual, pag may nakita kang ganito, malapit na yan sa peak. Basta may mga ganyan na. Dito mga 15 minutes na lang. Pero kami siguro inabot pa kami ng 30 minutes dito kasi masyado nang matarik. Paakyat dun sa sa peak. So, huwag nyo kami i-judge. Ito na yung ito as in promise, mga 10 minutes na lang to sa pinaka-peak. Akala nga namin ito na yung peak pero may isa pang peak pala, yung pinaka-peak ng lahat. So pag-akit namin may mga bumababa na. So medyo chill na tong part na to. Ayan, makita nyo naman ang view. Sobrang nakaka-relax. Habang tinatanong mo yung babalikan mo pababa. Nakaka-motivate. Dapat nagpaiwan na lang tayo sa Baguio. Ilang pa. Ilang force. Sino? Morning. Napanis na. Ito rin.
So finally, ito na yung pick niya. Dito na silang lahat. Mga 2 hours, 3 hours sila sa amin ahead siguro. Ito na yung barkada namin nawawala. Sayan. Natagpuan na namin siya. Sobrang yabang niya dun. So ito lahat ng kasama namin sa gala.ph tour. Ano lang kami, mga 9, kaya super luwag sa van. So ang saya nila kasi buhay lahat. Walang nag-pass out. Walang sumuko. So check nyo yung Facebook link nung galaislife.ph sa description, and super the best, lalo na si Miss Alin, one of the best coordinator. So after nito merong may basta panoorin niyo yung mga drone shot sa end ng video. That's it. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.